Ngayong linggo na nakaschedule ang rocket launching ng North Korea. Kaya naman ang ating pamahalaan doble kayod na sa paghahanda sa posibleng magiging epekto nito sa bansa. Bukod kasi sa ilang probinsya, pwede rin daw maapektuhan ito ang Metro Manila. Maricel Halili, ikwento mo. Sa Huwebes, pinangangambahang sisimula ng North Korea ang nakaschedule nitong rocket launch. Bukod sa South Korea at katabi nitong bansa, posible rin daw maapektuhan ang Pilipinas. Ang masaklap, hindi lang daw Region 1, 2, 3, 4A at Bicol ang pwedeng daanan nito, kundi maging ang Metro Manila. 150 nautical miles dito sa Polillo is a hairline difference. Tapat yan ng Metro Manila. May dalawang stages ang rocket launch na itataon sa ika-100 kaarawan ng founder ng Korea na si Kim Il-sung. Una, ang paghiwalay ng isang booster sa rocket. Inaasahang tatama ang debris nito sa West Sea ng South Korea. Ang ikalawang booster, inaasahang tatama sa bahagi ng Pilipinas. Kung tama ang tansya ng North Korea, sa dagat ang bagsak ng ikalawang debris sa may silangang bahagi ng Polillo Island sa Quezon. When they are testing, they are not accurate. Dahil kung na-test na ito, bakit why test? Sa indoor kami. Simula April 12 hanggang April 16, mahigpit na ipatutupad ang no-flight zone, no-sail zone at no-fishing zone sa mga lugar na pwedeng laglagan ng debris. Bagamat wala naman daw toxic o nuclear content ang nasabing debris, mas maigi na raw kung manatili muna sa loob ng bahay ang mga residente sa apektadong lugar. Mas maganda yun. Na overacting kasi yung no-A, yung no-acting ba? Dahil dito, 20 flights kada araw ang apektado mula alas 5 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At para sigurado, ngayon pa lang, pinaghahanda na ang mga lokal na pamahalaan para sa posibleng evacuation ng mga residente. Maricel Halili, News 5. Masyado pa raw maaga para sa politika at hindi raw dapat bigyan ng kulay ang pagbisita ni Vice President Jejomar Binay sa evangelist leader na si Apollo Kibuloy sa Davao City. Sabi ni Binay, hindi naman siya nangangampanya at nag-guest lang siya sa TV show ng leader ng Jesus the Name Above Every Name. Pero hindi naman itinatanggi ni Binay na may balak siyang tumakbo bilang presidente. Kasama sa pagbisita kay Kibuloy, si Mig Zubiri na tatakbo bilang senador sa ilalim ng koalisyon na binuo ni Binay na United Nationalist Alliance. Ayon naman kay Kibuloy, napag-usapan na nila ni Binay ang posibleng senatorial lineup ng una. Isa rito ang re-electionist na si Senator Gringo Honasan na kumpirmado na raw na tatakbo sa ilalim ng koalisyon. Problema po sa basketball court ang reklamong tinutukan namin ngayong araw. Malapit na nga sa highway, wala pang bakod ang inireklamong court na siyang dahilan para maging peligroso sa mga naglalaro. Heto po ang kanilang video, bandido. Sa unang tingin, parang walang kaproblema ang basketball court na ito sa barangay San Pablo, Mexico, Pampanga. Pero pagmasdang mabuti ang mga larawan. Una, kapitbahay na nito ang highway. At pag may highway, may mga humarurot na sasakyan. Ikalawa, wala itong bakod na sana'y kukulong sa bola at sa mga naglalaro. Kaya naman delikado sa players, pati na rin sa mga motorista kung mapupunta ang bola sa kalsada. Simpleng bakod lang naman ang hiling ng kabataan ng barangay. Pero after 2 years, wala pa ring aksyon ang mga opisyal. Para sa aksyong ora mismo, makakausap natin si Kapitana Carnita Idos ng Barangay San Pablo, Mexico, Pampanga. Magandang gabi po, Kapitana. Okay. Oo, ay wala pong bakod yung inyong basketball court dyan. Pwede bang palagyan ho rin yung bakod? Kasi alam niyo naman basketball ho yan. Pag tumalbog ang bola sa labas, hahabulin ng player para hindi po ma-side out yung bola. Pag nagkagaroon tabing kalsada ho ito, Kapitana, pwede bang lagyan ho ninyo ng bakod kahit na bakod nila na chicken wire? Actually po, kanina, kahit ko lang yung budget niyan. Hihintay lang namin. Ang? Ngayon siguro, itong or next week, umpisahan na namin. Okay, so palalagyan na ho ninyo ng bakod. Kailan, ma'am? Kailan? Ito po, nakaplano na po. Kailan po yung plano na yan? Ito, bakit kung hindi ngayong linggo ito, next week na. Bakit po? Bakit kailangan next week pa? Siyempre po, alam niyo naman yung budget natin, inaano lang natin yan.
sa budget ng ating tira sa barangay. Okay. So, pero pababakuran ho ninyo. Hindi ba pwede? Lahat naman ng ano natin, ng mga project ito, iniisa-isa natin eh. Hindi na siguro sila yung sabay-sabay ano po. At tapos na kinagawa ko yung space sa loob ng cover court. Nauna muna yun para pag isasara namin, wala na kami problema. So, by next week, Kapitana, may bakod na ho yan. Ganun po ba? Are we bibigyan ko kayo hanggang Friday next week. Pwede ba yan? Siguro po, pero may seminar kami 1920. Hindi ko alam kung bago mag-seminar o pagkatapos na ng seminar namin. Ay, nako, Kapitana! Unahin niyo ho muna pagpapagawa ng bakod. Ay, buhay po nakataya dyan. Yung seminar, wala pong mamamatay dyan, Kapitana. Gawin niyo po muna yung bakod, ma'am. Advice ko sa inyo, kasi wala ho tayong sisihan. Pag may namatay ho dyan, ay magkakaproblema tayo. Bago po kayo mag-seminar, no, Kapitana, palagyan niyo po na muna ng bakod, para wala hong problema, Opo, wag po. Okay, maraming. Okay. Alright. Walang baker, walang... Wapin. Kaya nga po, sabi ko po, sa Friday po, Hane, lagyan po ninyo ng bakod. Ano po? Maraming salamat. Dakal na salamat po, Kapitana Carnita Idos ng Barangay San Pablo sa Mexico, Pampanga. Bukas po ang Video Bandido sa makuha ninyo ng kabalastugan ng problemang dapat aksyonan. Magpadala po ng prueba ng reklamo, kuha po ng cellphone o video sa 0947-400-6405 o mag-email lamang po sa videobandido@gmail.com. Makakaasa kayo ng aksyong ora mismo. Ay mga kapatid, bigat pa rin sa init ang panahon. Gitna na kasi nag-Abril at ayan, mas tumitindi po ang epekto ng summer. Andyan pa rin kasi yung Ridge of High Pressure Area o HPA na siyang nagdadala ng mainit na panahon dito sa Luzon. Umabot nga sa 34.5 degrees Celsius ang maximum temperature dito sa Metro Manila. Third hottest yan ngayong Abril pero sa ibang bahagi ng Pilipinas baka di maging ganun kainit dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Diyan po nagsasanib ang mga hangin at nabubuo ang ulap kaya asahan po ang ulan. Apektado niyan silang Visayas at Mindanao kaya sa mga kapatid natin dyan, ingat po kayo at baka umulan. At hanggang Palawan, posible makaapekto yung ITCZ na yan kaya maghanda rin po kayo dyan sa mga biglaan o pasundot-sundot na ulan kahit summer pa rin. Pero maiba tayo. Sa kasaysayan ng militar, maraming bagay ang hindi sadyang ginaganap talaga sa kalagitnaan ng gabi habang humihimbing at nananaginip ang lahat. Ang paglusob ng mga Israeli komando sa mga ng hostage na Palestinian terrorists noong 1972 Munich Olympics. At ang Operation Geronimo na tumapos sa matagal ng wanted na si Osama Bin Laden noong isang taon. At kagabi naman, habang tulog ang mga environmental activists, sinimula ng SM Baguio na magputol ng pine trees para makagawa ng parking lot at entertainment plaza. At bakit magagalit ang environmentalist at netizens na nakakuha naman ng temporary protection order? Konti pa lang kasi ang branches ng SM sa Pilipinas. Hayaan nyo na, kailangan dagdagan. At yan ang ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lord De Vera, nagsabing, here at SM, we cut it all for you. Susunod sa Aksyon Exclusive, mga Pinoy pasimuno raw ng droga at prostitusyon sa Malaysia. Hot session, huli ng spy camera. Sa Giorno Exclusive, pagpapalaki sa mga asong pansabak sa iligal na pustahan, ikinwento ng isang asep. Naglalaroan At Derek Ramsey, opisyal na kapatid na. Live interview kay Derek, abangan.